light shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through the... So yun, what's up guys, and welcome back to our YouTube channel. Kung bago pala kayo sa channel namin, huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag niyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong paparating na videos. So yun, for today's video, no, yun, katatapos lang ng trabaho natin, no. So hindi ganun ka-busy ngayong araw na to. This month of January and February is like, kung tawagan sa Pilipinas sa mga fast food restaurant, is slack lang siya. Mahina, hindi siya rush. But starting March, yan, start na naman siya. Yan, medyo dumadami na naman yung customers. Yan, yan, medyo ano ngayon, wet snow ngayon dito sa lugar namin, wet snow. So yeah, may topic tayo ngayong araw na to, no? So tanong ko is, may tanong ako, if toxic ka ba? Toxic ka ba? Isa ka ba sa mga toxic Pilipino dito sa Canada o saan mang sulok ng mundo? Pues para sa iyo tong video na to, wala akong kumbaga, kung i-bash nyo ako is bahala na kayo. At least nagsasabi lang naman ako ng totoo, and based din sa experience namin as a newcomer, no. So bakit ba kailangan nating maging toxic sa kapwa natin Pilipino, which is isang lahi lang naman ang pinanggalingan natin, at pumunta naman tayo dito sa abroad para mabago yung buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya. So kung tayo ay isang toxic, wag naman nating abusuhin ang mga kapwa nating kababayan na bagong dating dito sa Canada, sa mga newcomer, mga newcomer na yun nga, kakaland lang ng Canada, no. Kasi unang-una is gusto ko lang maging boses para sa mga newcomer, kasi naranasan ko to as a newcomer. Siguro bad experience din para sa akin, ano. So kaya nasasabi ko to is para maging boses kahit papaano ng mga newcomer dito sa Canada. Kasi como 15 years or more than dito, 10 years above, 5 years above, yan, parang nagiging basihan nila sa pagiging toxic nila dito. Kumbaga ginagawa nilang parang reference yung kanilang pagiging matagal dito sa Canada, para ibuli yung mga bagong dating. Kasi may mga nababasa akong mga comments yan, kasi syempre member din tayo ng group dito sa Canada, no. So baga nakakabasa tayo ng mga bad experiences ng mga newcomer, kasi nga kapwa Pilipino, binubuli ng kapwa Pilipino yun, which is hindi magandang ehemplo yun para sa kanila. Kasi unang-una, dapat tayo nga yung maging role model, tayo yung magdala sa kanila, sa kumbaga i-motivate natin sila, kasi minsan may time na pinanghihinaan sila ng loob, especially when it comes they are temporary foreign worker lang. So stress na yun sa papers nila. At the same time, sasabayan pa natin ng pagiging katoksika natin, ano. Kumbaga bubulihin mo, tapos kung ano-anong pagsasabi mo, tapos minsan syempre mawawala yung self-confidence ng tao, kasi syempre parang nadadown siya sa sarili niya, na iniisip niya na siguro hindi ako worth it sa kumpanya. Kasi kumbaga parang may time na, kasi uso sa mga Pilipino yan, kumbaga normal na yun ako sa mga Pilipino, no. Kasi hindi na ako bago about dyan. Kasi unang-una is galing na ako ng Middle Eastern country. Ang tagal ko nagtrabaho dyan, iba't ibang tao nakasalamuha ako, iba't ibang tao naging katrabaho ko. So hindi na ako bago about sa mga ganitong bagay, ano. Pero yun nga, pagdating dito sa Canada, akala ko mababago din ang lahat, ano. Kumbaga based sa experience ko as a newcomer, parang ang daming toxic, ang daming toxic talaga, as in ang daming toxic. Hindi ako nagmamalinis dito, no. Hindi ako nagmamalinis. Kumbaga sinasabi ko lang itong side ko, kasi based dun sa experience ko, at sa mga bagong paparating dito at papunta pa lang sa Canada,
tibayan ninyo ang loob nyo. Lagi na lang ninyong isipin ang mga bagay-bagay na ipinunta nyo dito is hindi para sa mga toxic na tao na nakapaligid sa inyo, kundi para sa pamilya na naiwan nyo sa Pilipinas or kasama nyo dito. Ginagawa nyo ang lahat ng mga bagay nito para sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit lumalaban kayo sa araw-araw. Kumbaga hindi ako guys, galit ako sa bully. Sa totoo lang, galit ako sa bully. At akala ko nga dito kasi akala ko dito okay dito yung ibang tao. Payabangan pala dito ang iba, payabangan, ganun. Wala, pakialam ko kung may bago kang sasakyan, pakialam ko kung may bago kang bahay, may bahay ka, di ba? Pakialam ko. Bully ka naman, binubuli mo naman kapwa Pilipino mo, di ba? Oh. Sinasabi ko lang to guys kasi hindi tama yung mga nakikita ko eh. Kumbaga tama na eh, sobra na eh. Kumbaga na ako eh. Na-trigger na ako kaya sinabi ko to. Kung i-bash nyo ako is wala na akong doon kung i-bash nyo ako. At least nagsabi naman ako. Totoo, which is totoo naman eh. Kung bully ka, tatamaan ka talaga. Kung bully ka. Kung hindi ka naman bully, hindi para sa iyo tong video na to. Wag kang mag-react or wag kang masaktan, di ba? Kasi yun nga, kagaya ng sabi ko, kung bully ka, ay tatamaan ka talaga. hindi naman kumo nasa Canada tayo at matagal na tayo. Yun yung magiging basehan natin para i-down natin yung tao, di ba? Sa halip na i-motivate natin yung mga tao para naman ganahan pumasok, tayo pa yung mga Pilipino pa yung mismo magiging dahilan para ayaw na pumasok, ma-down yung gusto nang umuwi ng Pilipinas. Yun, ayaw nang bumangon kasi tinatamad na kasi ay kasama ko na naman si ganto, kasama ko na naman si ganyan. Ito na naman, pagsasabihan na naman ako ng ganto. Ang dami ko rin kasi naging katrabaho talagang Pilipino ng dati sa Middle East. Mayayabang talaga. Marami talagang mayayabang, kasi mayayabang talaga. You know, kung toxic ka, huwag ka namang mambuli. Sarilinin mo na lang. Kung naiinis ka, sabihan mo na lang. Huwag mo namang bulihin pa. Kasi hindi nakakatulong yun sa kapwa natin Pilipino eh. Ako personally, naranasan ko din dito yan as a newcomer eh. Mahirap talaga pang nag-uumpisa, especially kapag wala kang alam, wala kang idea sa mga trabaho na iaatang sa'yo or ibibigay sa'yo. Tapos Pilipino pa yung magte-train sa'yo pero guys, sinasabi ko sa inyo to guys, hindi ako ganun. Hindi ako nagmamalinis dito, pero hindi ako ganung ugali ng tao. Mahilig akong mag-motivate ng tao. Ang tawagan nila sa akin dito pag nagtuturo ako teacher. Magaling daw akong teacher. Sabi ko salamat. Tapos ang sabi ko lang sa kanila is lagi nyong i-maintain kung ano man yung mga bagay na itinuro ko sa inyo kasi yan yung mga parameters. Yan yung mga parameters ng audit. So dyan pagbabasihan kung nakapasa tayo or hindi. Kasi sinong babalikan yan, sinong i-feedback niyan kapag may time na bumagsak tayo. Syempre, baker. Unang-una baker, di ba? Ayun guys, sa mga hindi nakakaalam na ang trabaho ko dito guys is baker ako dito sa Tim Hortons. So awa ng Diyos, makaka 2 years na ako dito sa company namin, mabait kasi yung may-ari. So kumbaga ang tagal din kasi namin na nag-antay, almost 3 years nag-antay kami ng confirmation of permanent residence namin. So kumbaga parang utang na loob ko yun sa kanila, utang na loob ng pamilya ko yun sa kanila. Kaya siguro dahil doon kaya hindi rin ako makapag-decide agad-agad na umalis agad. Kumbaga marunong kasi akong tumanaw ng utang na loob guys, kasi
yun lang yung isa sa mga bagay na maipagmamalaki ko sa sarili ko, na pinalaki ako ng magulang ko na marunong tumanaw ng utang na loob, no? So kumbaga, inisponsoran nila kami, especially dito sa Newfoundland. Napaka-thankful namin kasi inisponsoran nila kami ng permanent residency dito. So yun, thankful yung pamilya ko. Biruin mo guys, 3 years. Supposed to be kapag 3 years na ganyan at magbaback out na yung employer mo, maghahanap ka na naman ng bagong employer. So lucky lang talaga kami din na mabait yung employer namin at hindi siya nainip sa pag-aantay sa amin. So yung shout out sa employer ko, no. So hindi ko nababanggitin yung pangalan for privacy purposes din yun. So yun, balik tayo sa topic, no. Toxic Filipino culture. Kahit saan sa mundo, meron talagang toxic na tao. Hindi mo maiiwasan yan. Ang kailangan mo na lang gawin, kung may makakausap ka na taong magbibigay sa'yo ng payo, motivational, yun na, mag-motivate sa'yo, yun. Siguro, kasi dito guys, hindi, sa mundo naman guys, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan eh. Isang kaibigan lang na mag-motivate sa'yo, yung nandyan, financially o hindi man, kung anong kailangan mo. Hindi naman mahalaga na maraming kaibigan eh. Isa lang yung totoo. Hindi yung pag nakatalikod ka, ibabackstabbing ka, yung ganon. Hindi. Yun, isa lang, okay na yun. Hingi ka ng payo. Halimbawa, especially kapag yung kaibigan mo na yun is matagal na dito or marami na siyang experiences na naranasan. Especially different provinces yan, marami talaga yan. Especially sa mga city, ang dami talagang Pilipino dyan. Maging ready ka talaga. Normally, parang Pilipinas na lang yan. Dito sa Newfoundland, hindi ko alam kung ilang Pilipino meron dito, no? Pero yun, lagi tayo mag-iingat, no? At yun, ingat din tayo sa mga sa mga basag sasakyan. At uso rin pala dito yan, so yun, even nasa island nga kami dito, yung katrabaho ko is nabasagan ng salamin, nakuha yung credit card niya. So yun, ingat tayo, no? At hanggang dito na lang yung vlog ko at salamat sa walang sawang suporta at panonood sa channel namin, no. Yun, sinabi ko lang yung mga bagay na yun kasi para sa boses ng mga newcomers. Ayun, at hanggang dito na lang, no, at salamat sa panonood at God bless sa ating lahat, ano.